Diyos ni Jesu Kristo. Ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kaniyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapag-imbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga?" Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pagpapagaling ni Jesus Nazareno sa isang babaeng hukot na at hindi na makaunat. Dahil sa loob ng 18 taon, siya ay inaalihan at pinasukan ng masamang espiritu. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip pa ang ating Panginoong Hesukristo upang siya ay pagalingin. At nabanggit sa Ebanghelyo na naiunat niyang bigla ang kaniyang mga kamay at doon din ay nagpahayag ng pasasalamat at papuri sa ating Diyos Ama. Ngunit ang pagpapagaling na ito ni Jesus Nazareno ay hindi katanggap-tanggap sa mga pinuno ng sinagoga, sapagkat para sa kanila
ang araw na nangyaring iyon ay tumapat sa araw ng pamamahinga. At ayon po sa batas ng mga Hudyo, ang sinumang lumabag sa pagpapahingang nakalaan sa araw na iyon ay itinuturing na walang paggalang sa ating Panginoon. Para po kasi sa mga Hudyo, ito yung araw na kailangan wala kang gagawin at magpapahinga ka lamang. Kung babalikan natin ang aklat ng Henesis, nakaloob dito yung ginawang pagpapahinga ng Diyos. Sa lumang tipan naman, matatagpuan natin ang banal na utos tungkol sa pagkilala at paggalang sa araw ng pamamahinga. Ayon sa 3 utos ng Diyos, "Remember to keep holy the Sabbath day." Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Kaya naman nakalaan ito upang bigyan ng pansin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Ito yung araw na kung saan sinasamba, pinasasalamatan at pinapapurihan natin ang ating Diyos. Sa ating ebanghelyo, tila baga alam na alam ng mga tagapamahala ng sinagoga kung ano ang mga bagay na hindi dapat ginagawa sa araw ng pamamahinga. Subalit alam po ninyo, nakalimutan naman nila ang mga bagay na dapat ginagawa sa araw ng pamamahinga. Tila baga nakatuon sila sa mga bagay na hindi dapat ginagawa kaysa sa mga bagay na nararapat gawin. Kaya't si Jesus Nazareno mismo ang nagsabi, "Hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya'y kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga?" Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakaliwanag po na wag nating kakalimutan na nilikha ng Diyos ang kautusan hindi para pahirapan tayo. Ito ang ating gabay upang maging wasto at husto ang ating pamumuhay. Hindi nais ng Diyos na maging masalimuot ang ating pamumuhay. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman. At alam po ninyo, may isang sakit na patuloy nating naranasan sa kasalukuyan. At yan ay ang sakit ng pagkalimot. Ang mga batas po ay inilahad ng Diyos upang magsilbing paalala sa atin. Dahil ang pagsunod sa kaniyang mga utos ay ang pagsunod sa kaniyang kalooban. At alam po ninyo, habang sinusunod natin ang kaniyang kalooban, ay lalo tayong napapalapit sa ating Diyos. At kung tayo ay napapalapit sa Diyos, tayo ay mas nagiging karapat-dapat sa kaniyang kaharian. Si Jesus Nazareno, sa araw ng pamamahinga, pinili niya ang gumawa ng mabuti. Pinili niya ang magpagaling sapagkat ito ang tama at wasto. Kalooban ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay gumaling sa ating mga sakit at karamdaman.
walang pinipiling oras. Dahil ang kagalingan ay karanasan ng kaligtasan at karanasan ng kaharian ng Diyos. Kaya nga nais ni Jesus Nazareno na ang bawat isa sa atin ay lumaya sa ating pagkakaalipin sa mundong ito. Nais at hangad ni Jesus Nazareno ang bawat kagalingan sa ating mga nararamdaman. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, anumang batas ang umaalipin sa tao ay hindi batas na galing sa Diyos. Bakit? Dahil kung gumagawa tayo ng tama at mabuti, ang mga batas hindi dapat maging hadlang sa atin. Uulitin ko po, napakahalaga po nito. Kung tayo lamang sa araw-araw ng ating buhay ay gumagawa ng tama at mabuti, ang mga batas hindi dapat maging hadlang sa atin. Malaya tayong makakapamuhay kung wala tayong mga paglabag at ang mga batas ay hindi magiging pabigat sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.